Welcome back mga ka-offer. So meron naman tayong i-repair ngayon na EBR. Okay. Ayan, i-check natin kung ano ang problema niya. So plug in natin. So ayan, pag power natin okay naman siya. So ang problema niya, may input naman siya. So ayan, wala siya ning output. So i-quick start natin. So ayan o, wala talaga siya. Kahit mag quick start tayo, walang hindi pumapalo yung sa output niya. So ayan, binuksan ko na. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So i-check una dyan yung quick start, kasi yung on off niya, tingnan natin. Ayan o, gumagana naman yung ano niya, quick start niya. So ibig sabihin hindi sira yung switch ng quick start. So ayan, tanggalin ko na yung board na yan na maliit. Tingnan natin kung ano ang problema niya, kung bakit wala siyang output. So pagtanggal ko pala dyan, medyo malinis pa naman siya. So niretso ko na siyang i-resolder yung mga lahat ng paa niya. Okay. So baka naglulos lang sila. So ayan, so matapos ko nga i-resolda lahat, so check natin yan kung mag-o-okay na nga ba siya. So wala pa naman tayong pinalitan dyan na parts, so nag-resolder muna tayo dyan. Kasi karamihan minsan nadadala din sa mga resolder, bira lang. So sa issue nito, i-check natin kung madadala nga ba siya sa mga resolder lang. So ayan, plug in ko na. So ayan, so ayan o, quick start na tayo. So parang hindi natin nakuha sa resolder. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Wala pa rin na output na lumalabas dyan. So kailangan natin tanggalin muli at mag check na tayo. So kinuha ko na pala dyan yung pang remati ko na bulang kristal. Yun no, kinonvert ko na pala yan sa 220. So yan no, may ano na siya, may terminal ng 220 na. So pagka gagamitin ko yan, sasaksak ko na lang siya sa 220. Ayan, plug in ko na yung ESR. Ayan o, umilaw na siya. Yan, i-check ko na dyan yung mga capacitor, kasi yung nakita ko yung capacitor dyan, mga malinis pa siya. So hindi ako nag-check muna ng mga capacitor dyan, kasi nga malinis tingnan. So pag-check ko pala dyan ng isang capacitor, yan o, pag-check ko pala dyan, ano na siya, yung reading niya sa ESR, maabot na lang yan sa may dulo ng pula, so sa kalahati. So dapat yung reading niya dyan is sagad-sagad siya sa sa 0. So yan sa gitna, dapat sa 0 siya. So tanggalin natin, tingnan natin kung bakit nga ba. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So ayun ayun pagkita ko dyan, ayan yan guys ayun umangat na siya. So sa ilalim pala siya lumubo, hindi sa ibabaw. So isa lang naman ang nakuha natin dyan. So yan na siguro ang problema niya. So ayan papalitan natin yan may pampalit tayo dyan. Yan, so kulay green, yung una kulay itim. So ayan, tester natin sa ESR yung
O yan o, yung bago. Sagad na sagad talaga siya. Yung reading niya. Yung luma, yan o, sa gitna talaga siya. So sira na yon. So yan o, ilagay na natin yan na bagong pyesa. Pinalitan ko din pala dyan yung dalawang transistor habang nilalagay ko pala dyan guys. So wag po kalimutan mag-subscribe, like and share sa aking Facebook page at YouTube channel, and pahit na rin ang notification bell para update kayo sa mga upcoming videos. So salamat din po pala kay Sir Neil Celestial na sa pagkakatiwala ng kanyang unit. Salamat po sir. So ayan nga, nakita natin na nag quick start agad siya. So ayan, sinarado ko na. So ayan, plug in na natin. So ayan, tingnan natin yan guys, yung may output yan yan, yun ko. Tapos yan dyan, tingnan nyo yung indicator yan ay indicator, yung monitor. So nag quick start agad siya. So ano natin sa likod, i-check natin kung may 220 na siyang lumalabas. So ayan naka 250 AC. So ayan meron na siya nasa 220. Ayan meron yung puti, yan sa gitna yan 110. So ayan meron din. So yan, hanggang dito na lang aking video. God bless. Shalom.